everyone! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating topic for today ay para po ito sa mga SSS members and SSS pensioners. Dahil pag-uusapan po natin dito sa video na ito kung ano nga ba ang ating mga benepisyo na makukuha sa SSS bilang kanilang members and bilang kanilang pensioners. Alright, so makikita nyo dito sa screen guys, itong mga naka-highlight ng yellow, ng dilaw, ito po yung membership type sa SSS. Meron na tayong pensioner, employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. At ito namang mga may check na green, ibig sabihin, ito yung mga eligible sa mga benefits and loans program na babanggitin ko dito. Okay, umpisahan natin sa mga benefits po sa SSS. Sickness benefits. Ang makakapag-avail po nito ay ang kanilang employed member, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. Next, disability benefits. Ang makakapag-avail po nito ay ang mga employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. Next na benefits ay ang easy benefits. Guys, itong easy benefits na to, ang daming walang pang-alam neto. Okay? Sa easy po, ang makakapag-avail ay ang employed member, ang self-employed member, at ang kasambahay or household. Sa easy po, dapat ito ay work-related. Ang iyong illness or injury, dapat po siya ay work-related. Kapag work-related po yan, maaari po kayong makapag-avail pareho sa sickness benefits and easy benefits. And depende na rin sa case nyo guys, baka maaari din po kayo makapag-avail din ng disability. No? So yung tatlo na yan, maa-avail nyo yan. Next, maternity benefits. Ito po ay para sa mga female member ni SSS. Ang makakapag-avail nito ay ang employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. Dito po sa maternity benefits, meron po tayo hanggang 10 years na prescriptive period para tayo ay makapag-claim pa ng ating maternity sa SSS. Basta lang, dapat bago kayo nanganak ang inyong qualifying period, may mga contributions yon. Makaka-avail kayo, makakapag-claim pa din kayo kahit ilang years na yan, basta hanggang 10 years. Next benefits po, unemployment benefits. Ang makakapag-avail po nito ay ang mga employed member, OFW, and kasambahay or household member. Dito po sa unemployment benefits, meron po akong separate video kung ano yung mga authorized cause na pwede nating i-claim, makapag-claim tayo ng unemployment benefits sa SSS. At ano yung mga unauthorized cause na kung saan, kung ano yung reason mo na yon ng pagkatanggal sa trabaho ay hindi mo pwedeng i-apply sa unemployment benefits. Kung gusto nyo po ng video ko na yun guys, sa authorized cause and unauthorized cause para dito sa SSS unemployment benefits, just comment below, i-reply ko po sa inyo ang link ng video na yun. Next benefit po, retirement benefits. Ang makakapag-avail nito ay ang employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household members. Sa retirement po, kapag tayo ay merong contributions ng hindi bababa sa 120 months na contributions, tayo po ay magma-monthly pension sa SSS lifetime. Tatawagin tayong kanilang pensioner. Pero kapag ikaw member, hindi mo naabot ang 120 months na contributions, maaari mo lang kunin ay one-time lump sum, one-time cash payment. Okay, next benefit po is the 13th month pension, na kung saan ang makaka-avail lang po nito ay ang ating mga pensioner na ni SSS. Next ay death claim. Ang makaka-avail nito ay ang pensioner, employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. Dito po sa death claim, ito po ay maaaring lump sum or monthly pension. So, depende po ito sa case ng member or pensioner na namatay. Next is funeral claim. Ang makaka-avail ay ang pensioner, employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. So dito po sa funeral, kung magkano ang amount nito, meron akong separate video niyan.
just comment below kung gusto nyo ng link ng video na yon, i-reply ko po sa comment nyo. Okay, so yan pang ating mga benefits po sa SSS. Next po ay loans. Sa salary loan, ang makaka-avail nito ay ang employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. Sa calamity loan naman, ang makaka-avail ay ang employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. Next po, educational loan. Ang makaka-avail po nito ay ang employed, self-employed, voluntary, OFW. Next ay emergency loan. Ang makaka-avail ay employed, self-employed, voluntary, OFW, and kasambahay or household member. And the next one is pension loan, na kung saan ang makaka-avail lang ay ang ating mga pensioner. Alright, SSS members and pensioners, so yun po ang mga benefits guys and loans na pwede nating ma-avail sa SSS. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.